Ano ba yung kailangan kong tignan sa isang baka para piliin ko siya? Una, titignan nyo yung farm mismo muna, no? Kung napapakain ba niya ng ayos yung mga hayop. Pangalawa, titignan nyo yung hayop kung yan ba siya ay alert. And of course, titignan nyo yung physique. Maganda ba yung kanyang udder? Kasi dyan nanggagaling yung gatas eh. Gaano ba katagal bago ko gatasan tong ating inahin na to? Simula pagkapanganak, 300 days kanyang bibigyan ng gatas. Pagkapanganak niyan, pwede nyo na hong gatasan yan. So makukuha nyo yung colostrum na yun naman ang ibibigay nyo sa anak niya. Nakakuha niya yung antibodies dun sa colostrum na yan. Day old pa lang yung bulo, yung anak, hinihiwalay na ho natin yan. Kasi ginagatasan ho natin ng nanay para maibenta natin yung gatas. Pag nasanay ho yung bulo na dumede sa kanyang inahin, hindi na ho mag-produce ng maraming gatas itong inahin na to. Sapat lang ang ipoproduce niya para sa kanyang bulo. So next day, magpo-produce uli siya ng mas maraming gatas para doon sa bulo niya. Unlike kung dumede lang ang bulo, konti lang ang dadede, ilang ipoproduce sa kinabukasan. Ihiwalay mo talaga siya agad. So gaano katagal yan? So padedede mo, battle fed tayo. Battle fed tayo. So for the first 4 to 5 days, colostrum ang lalabas doon sa inahin mo. So yung colostrum, hindi pa yan for human consumption, pangbulo lang talaga yan. Pambulo lang yan. Kailangan ng bulo yan eh, kasi dyan na nakukuha yung resistensya para mabuhay siya. So after 5 days, on the 6th day, On the 6th day, pwede na nating ibenta yung gatas ng inahin. paano naman yung bulo kung ibebenta na natin yung gatas ng inahin? So kukuha lang tayo ng portion sa production ng inahin na gatas, ibibigay natin doon sa bulo. So ano pa ibibigay natin sa bulo? Para naman, kumbaga, yung kakulangan, kung maaring kulang yung gatas, ano normally binibigay natin doon? Day old pa lang ang bulo, nag-i-introduce na tayo ng solid food. No? Kumbaga, kailangan dito, yung bulo, matuto agad siya mag-survive ng hindi dependent doon sa nanay. Sa nanay. Paglaki niya, ano yung mga signs natin hinahanap doon sa ating mga bulo? Pagka panganak ng inahin, yung sa bulo, at ang una nating gagawin dyan is tutuyuin natin yung kanilang puso. Yun ang entry point ng infection. So, i-disinfect natin yan. Pagka tumapak na siya ng 1 month old, tsaka lang tayo magbibigay ng vitamins. 300 days ko siyang pwedeng gatasan. Kailan ko uli siya pagbubuntisin? Pag nanganak na siya, ang normal na cycle niya, dapat maganda yung kondisyon ng hayop. Oo. Within 40 days, 42 days, pagkapanganak, may chance ho yan na maglandi ulit. Mabilis lang palaking in less than 2 months, pwede na uling magbuntis yung bagong panganak nating mga baka. Ano ba yung usual na ginagawa natin dito? Artificial insemination ba o AI? O through natural mating? Sa ngayon, mas magandang gamitin yung artificial insemination kasi mas makakapili tayo ng magandang genetics para yun ang ipambubuntis natin ulit doon sa inahing baka. Mga ka-agri, napakarami na po natin napag-usapan tungkol sa dairy farming. Next week, mas marami pa po yan. King, sigurado, marami na silang katanungan. Saan ka ba nila pwedeng makontak? Para sa mga ka-agri natin na gustong matuto, at sa may mga katanungan dyan, pwede nyo akong makontak sa 0917-572-6707. And ilike nyo na rin ang aming Facebook page, King Ranch Dairy. Muli po, mga ka-agri, ito po si Charlie Cruz. Next week, kasama pa rin si King Carlos para po sa Agrian Tayo. Agri TV, hayop ang galing!